gaya ng kalayaan ninyo na tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko ito, kwento ko, tutut ko, opinion ko, at pagkababae ko. Akin ito, at hindi sa inyo. Para kay Kristo, tama ang privilege ay advantage, pero may kabilang pisngi ang privilege. Hindi lang advantage, kundi responsibility, pananagutan. To whom much is given, much will also be required. Sino po sa inyo ang gusto ng privilege, pribilehiyo? Halimbawa, yung makamit and greet ang Pangulo o ang artistang iniidolo po ninyo, sabay makapagpa-picture kasama ng mga ito, yung makapunta sa gusto nyong lugar ng may pocket money pa, yung makapag-aral ng may libreng matrikula, yung makadaan kayo sa isang ruta na ipinagbabawal sa iba. Sinong may gusto? Wala? Kunyari pa kayo. Pero kapag naibigay sa iba, nasasabi ninyo, sana all. Sino ba naman ang ayaw ng pribilehiyo? Lahat tayo ay gusto. Sapagkat ang pribilehiyo ay, basically, ito ay advantage, privilege, na meron tayo na maaaring wala ang iba. Kaya nga kinaiinggitan ang may pribilehiyo, di ba? Buti pa sila. Kasi nga, ang definition natin ng privilege ay hanggang dyan lang. Hanggang advantage lang. Na meron tayo at walang iba. Nawawala yung isang napakahalagang elemento ng privilege. Sa pananaw ng Diyos, sa pananaw ni Kristo, na kung malalaman lang natin at siseryosohin natin, baka matakot tayo sa pribilehiyo. Ano ito? Ganito. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang disappointment, ang kalungkutan ni Kristo para sa mga taong nakatira sa Corazin, Bethsaida at Capernaum. Bakit? Sapagkat ang mga taong dito ay privilege. Mayroong mga advantage na walang iba. Bakit? Kasi sa mga lugar na ito naganap ang maraming mga himala at milagro ng Diyos sa pamamagitan na rin ni Kristo. Sa mga lugar na ito, lalo na ang Capernaum, nangyari ang ilan sa mga memorable moments sa ministeryo ni Kristo, katulad ng pagtawag niya sa kanyang mga unang disipulo. Mga milagro, himala, special moments sa buhay ni Kristo na nangyari sa Corazin, Bethsaida at Capernaum, na hindi nangyari sa iba, particularly sa Tyre at Sidon. So, ano ngayon ang disappointment ni Kristo? Ano ngayon ang ikinalulungkot ni Kristo? Ayun! Nawala yung isang elemento ng definition, sapagkat para sa mga tao, katulad ng mga tao sa Capernaum, Bethsaida at Corazin, para namin sa atin, ang definition ng privilege ay hanggang advantage lang. Ay, para kay Kristo, tama ang privilege ay advantage, pero may kabilang pisngi ang privilege. Hindi lang advantage, kundi responsibility, pananagutan. Natatandaan po ninyo, nung medyo tinatamad na si Spider-Man, kasi ang dami niyang mga obligasyon na dapat gampanan, at dahil sa kanyang kapabayaan, may mga napahamak, at tulad ng uncle niya, na nung nabubuhay ay ang sabi sa kanya, with great power comes great responsibility. Hindi lang advantage, merong responsibility. O hindi ba't yun ang sabi ng ating Panginoon sa Luke 12:48? To whom much is given, much will also be required. Sa taong binigyan ng marami, hahanapan din siya ng marami. At sa taong binigyan ng lalong mas madami, pananagutin din siya ng Panginoon sa lalong mas madami. So, para kay Kristo, ang dalawang pisngi ng privilege, advantage at responsibility,
Huwag mo nga alisin yung responsibilidad sapagkat magiging magulo, masalimuot ang lahat. Si Tony Fowler, Fowler ba o Fowler? Sabi nung kaibigan ko, Father, Fowler, bakit? Foul magsalita. Ko naman, sabi ko, give her chance. Nakaw, Father. Siya ay mayroong almost 8 million followers. Tindi nun, men. So imagine kung ano ang privilege, advantage meron siya. Privilege ng influence, privilege ng power, privilege ng pera. Kaya lang mukhang yung privilege ay hanggang advantage lang para sa kanya. Kasi nang sampahan siya ng kaso ng kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas sa kasong mga malalaswang videos. Ganito ang naging tugon niya. Ito yung bahagi lang ng naging tugon niya sa mga nagdemanda sa kanya, allegedly, dahil sa mga malalaswang videos niya. Part of what she said, gaya ng kalayaan ninyo na tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat, ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi nyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko ito, kwento ko, tutut ko, opinion ko, at pagkababae ko. Akin ito, at hindi sa inyo. Alam nyo, talented naman eh. Isa siya sa mga actresses sa Batang Quiapo. Okay. Kaya pinagdarasal ko siya. At 3 ang dasal ko para sa kanya. Una, ma-realize niya na kung ano man ang privilege na meron siya kasama ng talent niya, ang influence niya, ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa kanya. Ikalawa, anytime po pwede itong kunin sa kanya. At ikatlo, darating ang pagkakataon na lahat tayo tulad niya, isa-isa, haharap sa Diyos. At i-account natin, isusulit natin, paano natin ginamit yung mga privileges na binigay niya sa atin. At dahil mabuti ang Diyos, alam na natin, hindi na kinakailangan i-memorize yan. Alam na natin kung paano gagamitin responsibly ang ating mga privileges sa paggawa at pag-influence ng mabuti. Nakita po ninyo ang nangyayari? Kapag tayong pinagkatiwalaan lang ay nang aangkin na. Nakaw! Sabi nga ng isang quote, when you think you own something, that something owns you. But when you know and you believe that you own nothing, pinanganak tayo, wala man naman tayong pag-aari, di ba? At mamamatay tayong wala rin tayong idadalin sa hukay natin. So when we believe that we own nothing, then God owns us. Dahil tayo katiwala lang, God will call the shots. Pero kapag inangkin natin ang bagay na pinagkatiwala lamang sa atin, akin ang katawang ito. Kahit magbisyo ko, bala kayo, pakialam ko sa inyo, katawang ko ito. Akin ang batang ito, anak ko, paglaglag ko, bala kayo, basta, akin ito. Ang kasal, papel lang, ako lang naman yung sumagot dyan ng oo at siya. So anytime, pwede namin i-dissolve ito. Tanyo? Nagkakaroon ng malaking problema kapag tayo mga katiwala lang ay naghari-harian at inangkin natin ang mga bagay na sa atin ay pinagkatiwala lang. At masama, yan. Masama na makagawa ng masama, mas lalong masama yung maging sanhi ka pa ng pagkakasala, paggawa ng masama ng iyong kapwa. In connection with that, meron pang mas lalong sasama. Ano yun? Abay, binigyan ka ng Diyos ng privilege, hindi mo ginamit responsibly, hindi mo ginamit sa mabuti, ginamit po ba laban sa Diyos? Naka-experience na po ba kayo nang gumawa kayo ng mabuti, hindi kayo napasalamatan? Kakagalit yan. Masakit yan. Pero, dagdagan mo pa, hindi ka na nga napasalamatan, ginawan ka pa ng kasalan. Di ba mas masakit yan? Di ba mas nakakainis yan? Di ba mas kawalan ng utang na loob? Ganon ang ginagawa natin. Kapag may privilege tayo na hindi natin ginamit sa mabuti, hindi mo na napasalamatan ang Diyos, ginamit mo pa laban sa Diyos. At yan ay napakaseryosong kasalanan
sa Diyos. Ano sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas 17:2? Mabuti pa sa tao na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Sipin mo, yung mamatay ka sa dagat, ang hirap na nun. Sasabitan ka pa ng gilingang bato sa leeg, mas mahirap yon. Ang sinasabi dito ay, mas maganda na yon kaysa yung privilege na ibinigay sa'yo, gamitin mo laban sa Diyos na nagbigay sa'yo. Kaya nga ang sabi sa mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum, nakaw, ang sasapitin ninyo sa paghuhukom ay mas malala sa sasapitin ng mga taga-Tiro at Sidon. Yung mga taga-Tiro at Sidon, marami ng mga makakasalanang tao dito. Okay? Pero sa araw ng paghuhukom, kung ano yung tatanggapin nilang parusa, mas magaan kaysa sa mga taga-Capernaum, Corazin at Bethsaida. Bakit? Kasi hindi naman nagpunta at gumawa ng maraming milagro si Kristo sa Tiro at Sidon, kundi sa Bethsaida, Capernaum at Corazin. Marami yung binigay sa inyo eh. Ano yung sinukli ninyo? Walay! Hindi na nga kayo nagsukli. Naging pasakit ulo pa kayo. Napakatitigas ninyo. Sabi ni Kristo, kawawa ka Corazin. Kawawa ka Bethsaida, kawawa ka Capernaum. Hindi niyo po ba napansin kung paano ko binigkas? Hindi ko sinabing, ang sabi ni Kristo, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, kawawa ka Capernaum, buti nga sa'yo. Parang ganon? Hindi ganon. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Ezekiel, hindi ko ikinatutuwa ang kamatayan ng isang makasalanan. Hindi ikinatutuwa ng Panginoon ang magiging kamatayan ng mga tao tulad ng mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum na binigyan niya ng privilege pero sa halip na mabuti, ang ginawa ay masama. Hindi niya ikatutuwa pero kanyang ikinaawa. Bakit? Kasi alam niya, matindi ang kaparusahang ibibigay sa kanila. Kawawa kayo. Sana mga kapatid, tingnan natin yung mga privileges natin. Father, wala naman akong followers. Nagla-live ako, isa nga lang nanonood Nanay ko pa. Mas mabuti pa nga yung nakatanggap ng maraming mga gifts na sumasayo. At tumatawag, Mas mabuti pa nga yun Napanood ko yun Siya na yung sumusuko. Tama na. Tulog na ako. Father, hindi ako katulad nun. Ako wala talaga nanonood sa akin pagdating sa privilege, hindi mo kinakailangan ng power. Hindi mo kinakailangan ng so much money. Hindi mo kinakailangan ng so much influence. Yan lang buhay ka, privilege na. Yan lang may kalusugan ka. Gumagalaw ka, humihinga ka, nakakikita ka, nakapagsasalita ka, nakakarinig ka. Privilege na. May trabaho ka, may negosyo ka kahit paano. Privilege na. Sapagkat hindi lahat ng tao may ganyan. So, paano natin ginagamit yan? Baka ginagamit natin sa kasalanan, sa pagiging matapobre, sa pag-iisa sa kapwa, sa pag-i-influence ng iba, upang siraan ng isa, sa paglayo sa Diyos, sa pagiging busy sa material na bagay at nakakalimutan ng mga mahalagang bagay sa buhay. How are we using our time, our talents, our resources? O kung hindi man natin ginagamit sa kasamaan, baka hindi din natin ginagamit sa kabutihan. Just the same. Sin of commission, ito sin of omission. Kaya ka malakas kasi may mahina. Kaya ka may pera kasi merong wala. Kaya ka may boses, may impluwensya. Mayroong walang impluwensya, walang boses sa lipunan. Ikaw dapat ang magbigay sa wala. Ikaw dapat ang maging boses ng walang boses. Ikaw dapat ang maging kalakasan ng mahina. So kapag hindi mo ginamit sa mabuti, ang privilege mo, yung walang boses, mas lalong mapipipi. Yung mahina, mas lalong manghihina. Yung wala, mas lalong mawawalan. Nakita po ninyo? Kaya mas matindi ang ating nagiging
kasalanan. Father, sa tanong mo kanina, sino gusto ng pribileyo? Yoko na. Mahirap pala. Paano magiging mahirap? Bakit ka matatakot kung hindi mo naman gagamitin ang privilege for self-serving? Kung gagamitin mo to glorify God and to help others, experience will tell us. May ginagawa ka ng mabuti? Gusto mo pang dagdagan ng mabuti? Kaya lang wala ka ng time, wala ka ng talents, wala kang pera. So yung privilege na ibinigay sa iyo, means yun para makagawa ka ng mas maraming mabuti. At ayaw mo ba na ginagamit ka ng Diyos na maging pagpapala sa iba? Hindi mo ba naranasan yung kapag nagbigay ka, kapag tumulong ka, kapag gumawa ka ng mabuti, iba yung pakiramdam? Bakit? Kasi ang Diyos ay nandiyan. Literally, sumasayo ang Diyos, ginagamit ka ng Diyos kapag gumagawa ka ng kabutihan. At kailangan ang mga privileges dyan para magawa mo yan. Sana yun ang makita natin, sa ating mga privileges. Para hindi lang ito maging advantage. Huwag natin kakalimutan, mayroong inaasahan sa atin ang Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.